So that's it. Hi, welcome to our Tinku Lab. Did I show you awesome lips balm? Lips balm? Hi everyone! So, andito na naman ako para sa panibagong episode ng aking Paano Mag-Makeup series. Ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyo is kung paano mag-apply ng eyeshadow. Ang ginawa kong eye makeup look dito is just very simple. Perfect siya for everyday sa mga working girls, working moms, sa mga nag-o-opisina, ganyan. Pwede rin naman siya sa mga special occasions. Kung gusto nyo lang yung simpleng look lang, pwede din siya. 3 eyeshadows lang yung ginamit ko dito sa look na to. Sobrang dali lang niyang gawin. Let's move on to the next clip kung saan ipapakita ko na sa inyo kung paano ma-achieve ang simple eyeshadow na to. Ang natin gagawin is gagamit tayo ng primer, ng eyelid primer. Itong gamit ko, mura lang to. This is from e.l.f. Gumagamit tayo ng eyelid primer. Una, para pantayin yung kulay nung eyelids natin. Parang foundation din siya. Kung ang foundation, ini-even out yung ating skin tone, ganun din yung ginagawa ng primer sa ating eyelids. Pangalawa, para merong kapitan yung eyeshadow natin. And then, pangatlo, para magmukhang mas makulay or vibrant yung kulay ng eyeshadow na ilalagay natin. Kung wala kayong eyelid primer, pwede naman kayong gumamit ng concealer. Apply lang natin siya sa buong part ng eyelids. Tapos, i-even out lang natin siya using our finger. Hanggang doon sa brow bone. So, dahil cream yung product na nilagay natin sa eyelid natin, kailangan natin siyang iset ng vanilla or beige eyeshadow kagaya nito, yung mga ganyang kulay. Or kung wala kayo niyan, pwede nyong gamitin yung inyong face powder. So, ilalagay lang natin siya all over the lids hanggang doon sa brow bone. Kung saan natin nilagay yung eyelid primer, doon din natin siya ilalagay. Kaya natin sinet yung ating eyelid primer kasi kapag cream base yung product na ginagamit natin, para hindi siya kumbaga maghulas, para hindi siya mag-move, kailangan iset natin siya with a powder product. Pangalawa, at pinaka-importante, ito talagang nasubukan ko siya. Kapag kasi sinet na natin siya ng powder base nga na product, mas madali na tayong makakapag-blend ng eyeshadows na mga ilalagay natin afterwards. So, ngayon, let's proceed na sa pag-a-apply ng ating mga eyeshadows. Ang gagamitin ko is this Make Brow from Detail Makeover. Ito, maganda siya. Very versatile ito product na to. Kasi, as you can see, meron siyang light brown, tapos dark brown, at highlighter na shimmery. Perfect to for everyday. Ito talaga pang brow product siya. Pero, pwede mo din siyang gamitin as an eyeshadow. And it's really perfect for everyday kasi nga, neutral tone siya. Kuha lang tayo ng blending brush. Itong gamit ko is from Nishido. Mura lang to, siguro 100 plus lang siya. Ang una natin gagamitin is itong light brown. Tapos, i-tap natin kasi para matanggal yung excess product. I-apply natin siya dito sa pinaka crease natin. Ito, kung saan yung pinaka lumulubog na eye socket, doon natin siya i-apply. So, let's start from here. Ang gagawin lang natin is paganyan lang. Wiper motion. Yan. Mararamdaman nyo naman yan eh. Ayan o. Ayan yung pinaka eye socket. So, i-apply lang natin siyang ganyan. So, ginagawa natin to para mabalik yung kulay nung ating eyelids. At saka, transition color nga siya. Kumbaga sa pag-a-apply ng makeup sa mukha, ito, parang contour siya. Ganon. Ganarn. Ngayon, kung okay na kayo sa ganyang kulay or kung gusto nyo pa siyang i-darken ng konti, kumuha lang kayo ulit ng konting product and then, i-apply lang natin siya ulit. Ngayon naman, shimmery na color. So, gamit tayo ng eyeshadow brush. Kung wala kayong eyeshadow brush, pwede din naman na yung ring finger lang natin yung gagamitin natin. And then, i-apply lang natin siya dito sa middle lids. Yan. Hanggang dito lang. Diyan sa lumulubog. Yan. Hanggang dyan lang siya. Mas maganda kung
patting motion yung gagamitin natin. Kasi talagang mas kakapit yung eyeshadow instead of i-drag natin siyang ganyan. Kasi minsan nag-cake or nagiging patchy yung eyeshadow kapag ganong dinadrag. Kung hindi pa kayo satisfied sa color na ganyan, pwede nyo pa rin syempre dagdagan ulit siya. Kunin nyo lang ulit yung blending brush nyo. Hindi nyo na kailangan kumuha ulit ng product kasi ibe-blend lang natin para matanggal lang yung pinaka-harsh line. Kumbaga yung dugtungan nung pinaka-transition color natin tsaka yung nilagay natin sa lids, ibe-blur lang natin yung lines. Yung iba, okay na sila sa ganyan. Pero, kung gusto nyo na mas ma-define pa yung eyes ninyo, pwede nating i-darken pa siya dito sa outer V. Ngayon, ang gagamitin kong brush is this Marionneau brush. Ito, dito talaga ako natuto na mag-eyeshadow. Ito lang naman mga gamit ko noon nung nagsisimula pa lang ako. So, hindi nyo kailangan bumili ng sobrang mahal na mga brushes kasi nasa skills yan. Believe me girl, nasa skills yan at nasa tiyaga ng pagbe-blend. Hindi siya talaga nagdedepende ng bongga sa brushes. Oo, nakakatulong kung maganda yung gamit mo, pero mas nakakatulong pa rin kapag chinatsaga mo talaga. Kumbaga nasa skills talaga yan. So, ngayon kunin na natin tong darkest shade. Sa pag-a-apply ng eyeshadow, importante na pakonti-konti lang yung paglalagay natin. Kasi minsan, kapag sobrang pigmented yung eyeshadow at sobrang dami ng product na nalagay mo, at tapos pag in-apply mo siya, mahirap na siyang solusyonan. So, mas maganda na slowly but surely yung pag-apply natin ng eyeshadow. So, ngayon, i-apply lang natin siya dito lang sa outer V. Diyan, yan. I-ano lang natin siya. Parang pa V-shape. Pwede na siyang paabutin hanggang dito sa middle. Gusto kong ginagawa na parang pa-circular motion na ganyan. Yung pag-a-apply ko nung i-wiggle mo siya ng gano'n ng konti. Wiggle. Kasi, that way, na-a-apply mo na siya, na-blend mo pa siya. So, kung nakukulangan pa kayo dyan, syempre pwede nyo ulit siyang dagdagan. As I have said, mas maganda yung pa-konti-konti lang. At least natatansya natin yung kulay at yung product na nalalagay natin sa eyelids. Kailangan pa natin siyang i-blend pa ng husto. Pwede nyo gamitin yung ginamit nyo kanina. Ito pala yung nakalimutan ko sabihin kanina. Ako kasi, kapag nag-apply ako ng eyeshadow, hindi ko siya hinahawakan dito. Tapos, saka ako igaganon. Kasi kapag ganon, mas mabigat yung pressure dun sa brush. So, ang ginagawa ko, dito ko siya hinahawakan sa almost dulo. And then, tsaka ko siya bine-blend ng ganyan. Hindi ko nilalapit yung kamay ko. Kasi pag ganyan, mas light yung pressure na nabibigay mo doon sa brush. Mas maganda yung blending at pag-a-apply ng eyeshadow. Kasi kung dito ka mag-a-apply, bali yung pag-a-apply mo, mas magiging madiin. So, mas sasabog yung product. So, imbis na nabablur mo yung eyeshadow, yung pagbe-blend ng eyeshadow, mas lalo siyang nagiging dark at sabog. Baka umabot dito yung transition color mo. I-blend na natin siya. So, lightly lang. Kailangan magaan lang yung kamay ninyo. Yan. I-blur mo lang yung dito, yung dark na nilagay natin. Yan. Pwede mo rin siyang gawin na pa-circular motion or pa ganyan, pa sideways. Kung gusto mong medyo i-extend siyang ganyan, pwede rin naman. Ako, mas gusto kong ginagamit dito sa brow bone, yung matte na eyeshadow. Yung iba gusto nila shimmery. Depende sa inyo yun. Tsaka depende sa look na gusto nyong i-achieve. Any matte, beige or vanilla ang kulay, maganda siyang i-apply sa brow bone kasi nga, ito yung pinaka mag-highlight doon sa brow bone. I-apply na natin siya. Kuhanin lang ulit natin yung ating blending brush and i-blur lang natin yung pinaka line niya.
Then, kuhanin natin ulit yung ating, ano ba to? Eye brush. And then, kunin natin yung darkest color. And i-apply natin siya doon sa ating lower lash line. Hanggang dito lang sa middle part. Para lang ma-define natin yung itong lower lash line natin. Kunin natin ulit yung lightest shade dito sa palette. And i-apply natin siya dito sa inner corners. Hanggang dito sa inner half ng ating lower lash line. Yan. So, ngayon naman mag-a-apply na tayo ng eyeliner kasi natapos na natin yung eyeshadow. Depende na sa inyo yun. Ako kasi, hindi ako fan talaga ng winged outliner, lalo na on a daily basis. Kung may pupuntahan lang naman kayo na hindi naman siya special occasion. Ako, personally, ayoko talaga ng nakabonggang eyeliner pa. So, kung para sa work lang naman, ang look na ginagawa natin, mas gusto ko na mag-tight line na lang nung ating upper waterline para lang mas magmukha siyang fuller or thicker yung dating ng ating lashes. Pero kung fan naman kayo ng liner at okay naman sa inyo yung okay naman kayong mag-eyeliner, pwede nyo na din siyang partneran ng winged outliner kung gusto nyo mas dramatic siya. So, ngayon, ang gagawin lang natin, since for everyday look lang naman ito or for a office look, mag-tight line na lang tayo. So, ang gagamitin ko is this Inishida Minerals Precise Eye Pencil in Tiger Eye. So, dark ito. Kaya, yan. So, ang gagawin ko lang, ita-tight line ko lang yung aking upper waterline. So, igaganyan ko lang siya. Kung hindi kayo sanay sa ganyan, pwede nyo din naman siyang hawakan. I-push upwards nyo lang ito. Tapos, tight line lang natin to. Tapos sa waterline naman, mas gusto kong gumagamit ng nude na eye pencil kasi mas nagba-brighten talaga yung eyes. Pero kung gusto nyo na mas dramatic yung eye look ninyo, pwede nyo ulit gamitin yung dark brown. So, ilalagay lang natin siya dito sa waterline. Diba? Bongge! Ngayon, gagamit na ako ng curl lash para i-curl yung aking lashes. So, gamit na tayo ng mascara. So, syempre, mas maganda kung gagamit kayo ng waterproof or smudge-proof na mascara. Pag mag-apply tayo ng mascara, i-wiggle-wiggle lang din natin siyang ganyan. Kanina pa ako wiggle ng wiggle, Then, dito rin sa ating lower lash line. Lower lashes. That's it, guys. Maraming salamat ulit sa panonood. Sana kahit paano may natutunan kayo sa akin sa simpleng pag-apply ng eyeshadow. Please give me a thumbs up kung nakatulong man to. And then, comment kayo kung gusto ninyong gumawa ako ng tutorial ng smoky eye or simple smoky eye para makagawa din ako at makapag-film din ako para ma-upload ko dito sa aking makeup series na to. And subscribe na din kayo para maging updated kayo sa mga bago kong videos. So, maraming salamat again sa panonood. See you again on my next one. Bye-bye!